sa'yo ang utak mo, hindi lang masabi ng utak mo, hoy, pinapagod mo akong masyado. Hindi lang masabi ng puso mo, hoy, pagod na ako. Eh, ikaw may bibig ka na kapag sasalita ka. May pandama ka, alam mo yan. Kaya sa sarili mo, dapat alamin mo din ang nakapagpapahirap ng isip mo at damdamin. Buhay ba nga, ma? Nandun na kayo sa maganda. Pupunta ka pa sa pangit. Nandun ka na sa maliwalas, pupunta ka sa masikip. Nandun ka na sa patag, pupunta ka sa bako-bako. Nandun ka sa liwanag, gusto mo idilim. Sino may gusto niya? Hindi ang ama mo. Simple lamang po. Halimbawa, may hinahabol kang oras. Ilagak mo sa ama mo. Huwag dun sa kumahog ka. Sige, Arya, benga, lahat ng makabangga mo, galit ka. Dahil sa pagkukumag mo, sa magmamadali mo. Subalit kung nasa kahinahunan ka kahit nagmamadali ka, lakad takbo, tandaan mo, kung ang Diyos mong nangunguna, walang hirap na humihinga lang hininga mo. Buhay ba nga mo? Oh, gawa ka ng gawa. Pagkatapos, nakikita mo yung mga kapwa mo nakatungak-ngak, nakatanga. Aba, hindi mo sabihin, hoy, tulungan ninyo ako. Sabay tawa. Kung ayaw nyo, tumawa ka uli. Magtanga na lang tayo. Kesa ako naman ang pagod na pagod. Di walang galit. Gumagawa ka nga, wala ka naman tigil sa kakabura, wala ka naman pampatasa. Mga kapatid, ang hirap unawain. Napakahirap umunawa ng taong sarado ang diwa. Napakahirap tumanggap ng taong walang pangunawa. Ngunit gusto mo bang sinasabi ng Diyos mo, hoy anak, wala ka bang pangunawa? Ay, nakakahiya sa Kanya. Tama po ba? Gusto mong mapagod, sarili mo yan. Hindi sinabi ng Diyos mo, hoy, huwag kang tumigil na maglinis ng maglinis, huwag kang tumigil na magluto ng magluto, huwag kang tumigil na mag-isip ng mag-isip. Hindi. Ang sabi ng Diyos mo, magpahinga ka anak. O ngayon, nahihirapan kang mag-budget sa pera mo. Bakit? Kung hirap na hirap kang mag-budget, i-less mo muna, alisin mo muna yung hindi dapat. Yung kaya mo muna, ang bilin mo. At kapag kaya mo nang bilhin yung gusto mo na yon, tsaka ka bumili. Ang hirap sa tao, hirap na hirap daw siyang mag-budget, wala namang patumanggang gumasta. Sino ang sisisihin mo? Sadyang dapat tanggapin ng tao, hindi pare-parehas ang kapalaran. Kaya nga't may kanya-kanyang guhit yan. Dahil kapalaran ni Juan, hindi kapalaran ni Pedro. Ngunit, kung ikaw ay nasa mabuting pag-iisip, nakita mo mang yumaman si Pedro at ikaw ay nasa mahirap, wala ka pa ring inggit at di ka magagalit. Dahil mabuti ang pag-iisip mo, mabuti ang damdamin mo. Anong maghihirap na isip sa'yo? Anong maghihirap na kalooban sa'yo? Wala. Kaya kung paano masayang mayaman, ikaw din na mahirap ay masaya. Bakit lamang naghihirap? Dahil wala nang tinitingnan kundi mabuti pa kasya. Paano kaya niya nabili? Saan kaya siya nagtatrabaho? Paswerte naman niya. Ba't ako malas? Ginawa mo palang malas ang sarili mo, wala ka magagawa niya. Ngunit ang Diyos mo, hindi ka minamalas. Wala siyang sinabing malas ka. Ikaw ang nagbibinyag sa sarili mong malas ka. Dahil pumapasok na ang kung ano-anong isip mo. Kaya, napakapalad ng maliwalas ang pag-iisip, malawak ang pangunawa, walang inggit, walang galit, walang puot, walang hinanakit, sapagkat patag siyang mahihiga. Ano ba kung ikay dilakad at ang kapwa mo'y dikotse? Kung mabuti naman ang ginagawa mo, hindi ka pa rin mahihirapan. Kaya ka lang nahihirapan, nag-iisip ka ng masama. At yun ang nagpapahirap.
yung masamang iniisip, hindi yung mahirap ka. Mga minamahal, kung magigising lamang ang tao sa katotohanan, walang mahirap. Lahat magaan. Oh, dahil matalino ka, nirerendahan mo lahat ang kapwa mo. Gusto mo sumunod lahat sa'yo. Hindi lahat ng talino mo ay katulad ng kapwa mo. Huwag mo silang pangunahan. Kaya naman ang Ama, hindi niya sinabing, "Huy, dumito ka. Hey, dito. Hey." Hindi, ganun siya. Hindi siya ganun. Binigyan niya ng level ang mga tao. Binigyan niya ng antas-antas na kakayahan ng tao. Kaya't kung ang antas mo ay nasa mataas, ang level mo ay nasa mataas, abutin mo ang mababa sa'yo nang maunawaan mo sila. Hindi yung dahil nasa mataas ka, gusto mo ihatakin mo rin sila pataas, maunawaan ka sa sinasabi mo. Tanggapin ka nila sa sinasabi mo. Hindi. Dinaig mo pa ang Diyos mo. Kung ang Diyos mo hindi agad nagagalit kapag yung mga anak niya tinutuwid. Eh, ikaw kapatid mo, galit na galit ka pag hindi nakasunod sa'yo. Eh, ikaw, ang nanay mo, pag di nakasunod sa'yo, galit na galit ka. Eh, ikaw, yung asawa mo, pag di nakasunod sa'yo, galit na galit ka. Oo, yung anak mo, kapatid mo, maging sino ka man. Pag hindi nakasunod, galit na galit ka. Yan ang hirap sa tao. Yan ang ugaling tao. Yan ang di maganda sa tao. Ang mabuting ugali at mabuti ang pag-iisip at damdamin. Nakikita mong gumawa, nakita mong hindi gumawa, dahil totoo ang paggawa mo, hindi ka magsasalitang masama. Kaya wala kang nahihirapang isip. Wala kang nahihirapang damdamin. Ano kaya ang mangyayari kung lahat ng tao'y ganon? Mayroon pa kayang magsusumbat? Mayroon pa kayang manunumbat? Mayroon pa kayang sumbat ang magaganap? Wala na. Sapagkat pare-parehas na malinis ang isip at damdamin. Pare-parehas na walang iniisip na inggit, walang iniisip na selos, walang iniisip na hinanakit pagdaramdam at natatagos sa damdamin. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Sino nga ba si Apo Kunching para paniwalaan? Sino nga ba si Apo Kunching para pakinggan? Naririto naman kayo para magpagamot, hindi para pangaralan. At yan ang tao. Kaya hindi tumatanggap, ang dahilan ay ito. Nagpunta ako rito para magpagamot, hindi para makinig ng salita mo. Eh, paano kang gagamutin yan kung ganyan ang ugali mo? Paano kanyang gagaling kung masama ugali mo? Eh, ang manggagamot dito ay banal. Ang gumagamot dito ay banal. Ginamit lang ay tao na katulad mo. Eh, de kung ayaw mo ng kabanalan, paano kang tatanggapin ng banal? Na nagpapakabanal, na Ama mong banal. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, simple lamang, matuto kang maghintay. Matuto kang magbata. Matuto kang magtiwala sa sarili mo. Kasabay ng pagtitiwala sa sarili mo, matuto ka ring maniwala sa kapwa mo. Sapagkat kung panay sa sarili mo at puro sa sarili mo at pasubali sa sarili mo lamang, doon ka nagtitiwalang magagawa mo yan. Eh, paano nga magagawa ng kapwa mo yung alam mong hindi pala nila magagawa, ba't pinipilit mo? Matalino ka ba niyan? Alam mo pala, ikaw mismo sinabi mo hindi nila kaya dahil yung talino mo'y mataas at sila'y bobo. Eh, ba't pinipilit mong hanapin ang hindi nila kaya? Mga mahal, kasimple. Kaya nga, habang naglalakbay, anong oras na po? Ganito. Aba, kahit anong oras, maganda pa rin ang oras. Kahit anong oras, maganda pa rin ang sasapitin. Sapagkat kung ang oras mo'y nilalagak mo sa Ama, magandang oras mo sa tuwina. Ngunit kung tinatalaga mo sa sarili mo ang oras mo, nahuli ka, eh sigurado mamalasin ka.
sapagkat di mo siya kinasama at di ka sumama sa kanya. Ngunit kung inilagak mo sa kanya ang oras mo, aayusin niya ang lahat ng oras mo. Buhay bang Ama? Kaya naman, ang naantalang oras, pantay din. Nakauwi pa rin ang malwalhati. Masaya pa rin nakapag-pulagpos. Oh, sa dating buhay mo, kaya mong pumunta ng mall, doon mo bibili ang anak mo, hindi mo na nga kaya doon. Kaya saan ka pupunta? Doon sa mura. Kung hindi mo lalabanan ang sarili mo ngayon, ano sa isip mo? Ano po ito? Bilang tao. Mapalad kayo ng mga may anak na pagkatapos nilang nag-aral, nakapasok na agad ng magandang sweldo, malaking sweldo. Purihin niyo ang Ama. Hindi pinagmamalaki yan. Ito ay pinasasalamatan sa Ama. Sapagkat swerte nila. Magandang kapalaran nila. Ngunit kung malaki man ang sweldo at masama naman ang ugali ng anak mo, hindi swerte yon. Tama po ba? Hindi swerte yon. Sapagkat hindi naman gusto ng Ama mataas ang sweldo mo, tapos wala ka sa kanya. Kaya kung malaki ang sweldo mo at kilala pa ng Ama, ng anak mo ang Ama, malaki ang sweldo niya, ay mapalad kang ina niya, mapalad kang magulang niya. Eh, paano yung mga nagsimula sa mababa? Ibig sabihin, wala silang swerte? Maswerte pa rin sila. Sapagkat mas mapalad ang nagsisimula sa mababa, na natututong habang umaakyat ng baitang ay marunong magpasalamat. Buhay bang Ama? Ngayon, mga minamahal ko, bakit kailangan maaga? Salamat sa Diyos. Dito na naman kumilos ang Ama sa buhay ko bilang Apo Kunching. Ayan, Apo Kunching na naman ngayon. Tao na naman. Makinig na naman kayo. Bilang tao, pinakitang muli ng Diyos kung paano kumilos sa aking buhay, na ang ginawa ko ay tunay na pakikinabangan ng kahit na sino sa mga pamilya ko. Bakit po? Eh, hindi ko naman po mapapamili yung anak ko kung walang nagbigay sa kanya, na nagmamahal sa kanya. Subalit, naririto ang pangaral. Anak, ano bang bibilin mo? May, yun lang kung pang ano, para kahit meron lang po akong ilang blouse, yung gano'n, talon. Eh de po, may pinansusuklog, palit-palit, iyalata. Magaling, sabi ko. Ano bang bibili mo na yan? Bibili po ako mga pansyon pag ganyan. Pero alam niyo po, pumunta ako sa CR dahil gusto kong matalo bilang tao. Nawa ako sa anak ko. Bunso. Kailangan mag-budget. Akong ina. Hindi ko napalasap sa kanyang lambingin ko. Hindi ko naman mabigyan na, anak, ere pambili. Sige, yung maganda, bilhin mo. Anak, ere pambili. Oh, yung maganda. Aba, tinitingnan ko po yung anak ko, pumipili ng sapatos na mura. Gano'ng kasakit po yun? Samantalang ang ibang ina, kanina lang, ibili yung pinakamaganda at pinakamahal sa anak. Pero ako lingkod ako ng Diyos. Sabi nga ng anak ko, Ma, ito ba sinusot mo ito? Ay, hindi anak, lahat na hindi ko sinusot, sinurelin mo. Sa'yo na. Gano'ng kasakit po yan? Ikaw na naglilingkod, hinahatulan ka, kung ano-ano pinaparatang sa'yo, kung ano-ano binibintang sa'yo, sa kabila na yun, hindi nila alam ang buhay mo na binabata. Sige po, kung hindi kaya sa Diyos, paglilingkuran ko pa kayo. Subalit masaya po. Hindi ang hirap ang nararamdaman mo, hindi ang lungkot ang nararamdaman mo, hindi ang kawalan
mararamdaman mo? Sabi ko sa Ama, Ama, liwin mo ako. Nakikita ko, gutom na ang mga anak ko. Subalit ayaw nilang magsikain. Dahil, Ma, tapusin na po natin para po hindi masyadong gabihin. Napakabuti ng Ama. Tumawag po sa akin ang aming pupuntahan. Apo, nasaan na kayo? Kami po ay naririto na. Baka po kayo maligawa po. Susunduin na lang po namin kayo doon sa tapat ng opisina. At napakadakila ng Diyos. Alam niyo po kung saan kami dinala? Sa isang Chinese food restaurant. Sabi ko, ay anak, ba't dito pa tayo pumasok na building? Apo naman, sabi niya, sige po, basta po. Ganyan, kumilos ang Diyos. Diyan pinakikita ng Diyos. Sino ka para mahalin ka? Sino ka para pahalagahan ka? Sino ka para gawin ito? Ang Diyos ang kumilos doon. Kaya may nagmamahal sa'yo. Kaya may nagpapahalaga sa'yo. Kaya't pakakainin ka. Oo, kung magbibilang tao ka, mahahabag ka sa sarili mo. Subalit hindi mo na kailangan kahabagan dahil matatangay ka doon. Paano ka mahahabag? Pag nahabag ka, hindi ka na maglilingkod. Kataasan na yun. Dahil ayaw mo, ikaw ay kinakaawaan. Paano mapaparamdam ng Ama pagmamahal sa'yo kung walang naawa sa'yo? Paano mapaparamdam ng Ama ang pagmamahal sa'yo kung walang magmamahal sa'yo? Paano mapaparamdam ng Ama ang kalinga niya kung walang magkakalinga sa'yo? Kaya dito pumapasok ang ginawa mo ang mabuti, ang Ama ang gumaganti. Buhay ba ang Ama? At pagkatapos, dinala na kami sa kanilang kondo. Nang sabi, Apo, kasi po naawa po ako kay Kathy. Kaya ako po, inoperan siya na dito tumira. Kasi po kung magkukumute pa si malayo. Wala naman po ang sariling sasakyan, magtataksi ka, wala na po matitira sa kanya. Wala naman po tricycle dito, maglalakad po siya pagkahaba-haba. Doon ko na naman naramdaman ang pagkilos ng Ama. Doon ko na naman nakita ang kanyang pagmamahal. Sino ang anak ko? Para kupupin sa kanilang kondo na walang bayad at di pinagbabayad. Ang kapatid, magnilay po kayo. Magbulay po kayo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nyo. Kaya sinabi ko sa kanilang mag-asawa, anak, alam ko ang Diyos ang kumilos sa puso ninyo at isip para gawin nyo ito sa anak ko dahil alam ng Diyos. Itong anak ko na ito'y kulang sa pagkalinga ko, kaya siya kumakalinga para sa inyo. Mga kapatid, hindi naman kailangan magsumamo ako sa inyo Hindi ko naman po kailangan lumuha lagi para sabihin sa inyo, ba't di kayo magtiwala sa Diyos? Ba't lagi nyo inaalala ang sarili nyo? Bakit naaawa kayo sa sarili nyo? Pride po iyan. Kataasan. Nahihiya kang sabihin ng tao ganito, ganyan. Pero sa Diyos mo, hindi ka nahihiya. Kung papatayin mo ang sarili mo, kikikilin mo ang buhay mo, hindi patakda. Sino ang may gusto niyan? Hindi ba ang kalaban? Hindi ang Ama mo. Kung nagagalit ka sa tuwina at hindi mo nararamdaman ang pagmamahal niya, sino may gusto niyan? Bakit di mo labanan ang buhay? Ba't di ka magbata? Ba't di ka magtiis? Bakit hindi ka maghintay kung kailan ka palalayain? At habang hinihintay mo yan, gumawa ka ng mabuti. Magpakatotoo ka.
Hindi lahat na lang ng kapwa mo siyang sinusuri mo, tinitingnan mo, at sinusuri mo na kung ano-ano ang buhay nila. Huwag. Mahihirapan ang isip mo. Mahihirapan ang kalooban mo. Masasaktan ang damdamin mo sapagkat walang taong totoo kung wala sila sa Diyos. At madarama mo lamang ang pagmamahal ng kapwa mo kung tunay na may takot sila sa Ama. At mapapakilala ng kapwa-tao mo ang totoo sila dahil may takot sila sa Diyos. Mga kapatid na minamahal ko, hindi po ba may taong madamo? Makasarili? Huwag po ninyong gawin ito. Ayaw ng Diyos ito. Ngunit, kung ang sa isip at damdamin nyo, gumawa ako ng gumawa ng mabuti, bahala ng kapwa-tao ko kung ano sabihin sa akin, ano ngayon? Kung pipintasan ka ba ng kapwa mo sa mabuting ginagawa mo, ang Diyos ba'y magpaparusa sa'yo? Hindi. Manapaparurusahan ka ng Diyos mo kung masamang ginagawa mo at nagpapakitang tao ka. Ngunit sa puso mo'y hindi totoo. Kaya, hindi mo mararamdaman ang totoong pagmamahal niya. Hindi mo mararamdaman ang katapatan niya sapagkat sinungaling ka rin anak niya. Ngunit, kung mabuti ang ginagawa mo at ginagantihan ka ng ibang kapwa mo ay masama, sigurado may gaganti ng mabuti sa'yo. Alang-alang sa mabuti mong ginawa, isusugo rin ng Ama mo kung paano nakipagtutok at naging mabuti ka sa iba, may bibigay din siya sa'yo na katulad mo. Sapagkat, hindi lahat ng tao'y masama at hindi rin naman lahat ng tao'y mabuti. Kaya't kayong mabubuti pinagpanagpo upang ipalasap, ipadama sa inyo ang pagmamahal niya. Mga mahal, nawa po sa katahimikan yung ito'y nagninilay kayo. Sa nakabibinging tahimik ninyo, naway nakapagbulay kayo. Nawa po, sa kulimlimang panahon, nagliwanag ang isip nyo. Nawa po, sa maliit na sulok ng isip mo'y pumasok ang Diyos mo at mga salita niya. At nawa po, sa maliit na puso mo, makapanahan siya sa iyo. Upang ang bawat araw mo, maliwanag kang nabubuhay. Hindi nadidimlan. Masaya kang nabubuhay, hindi nalulumbay. Nagagalit, naghihinanakit, nagdaramdam. Bakit ganyan ang buhay mo? Bakit may nagpapakamatay? Dahil hindi na nila kaya ang kanilang buhay. Bakit ba gagawa ito kung nasa iyo, Diyos mo? Walang magpapakamatay kung nasa liwanag ang isip. Walang magsusumigaw ng galit kung nasa liwanag ng pag-iisip. Nagaganap lamang ito sa mga taong nadidimlan at malayo ang kalooban sama. Subalit, kung tumatawag kang Panginoon, patunayan mong nasa iyo siya. Kung tumatawag kang Diyos ko, patunayan mong sumasayo siya. Hindi yaong bibig mo lamang ang sumasamba, ngunit puso mo'y wala sa Kanya. Ang naganap sa kapwa mong naging maligaya ay maaring maganap sa iyo. Ang naganap sa kapwa mong pagbabagong buhay, maaring mangyari sa iyo. Ang naganap sa kapwa mong umasenso, maaring ikaw din ay maging ganon. Ngunit, matuto ka maghintay. At huwag mong pahirapan ang isip mo, huwag mong pahirapan ang kalooban mo, huwag kang magmagaling at magmapurit, magmataas. Wala kang nakikita, kundi kapintasan ng kapwa mo, ang kapintasan ng sarili mo ay ayaw mong suriin, kaya ayaw mong magbago. Yan po ang totoo. Kapag ang tao'y hindi niya nakita at sinuri ang kanyang sarili, hindi siya makapagbabago. Ngunit, kapag tinanggap mo ang Diyos na nakikipagtotoo sa iyo, makapagbabago ka sa lahat ng hindi niya gustong ugali mo. Dahil tinanggap mo siya, siya ang maghahari at magpapatotoo sa iyo na buhay na tinanggap mo, kaya ang ugali mo'y babaguhin niya. Nagagalit ka kapag may nagagalit sa iyo. Bakit masama ugali mo? Kung hindi ba masama ugali mo, kahit sino magalit sa iyo, magagalit ka ba? Hindi. Kaya lang nagalit ka at pumatol ka,
isa ka ring may kamalian. Kaya, dapat ituwid mo ang mali mo. Kapag naituwid mo ito, matatama ka ng ama mo. Kapag natama ka, magagalak ang puso mo. Kapag nagalak ang puso mo, napayapa ang isip mo, masaya ka na tao. Sapagkat pinagharian ka ng banal na ama mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya lamang may nag-aaway dahil ayaw magpatalo ang isa. Subalit kung ang dalawa ay nag-aaway, nagpatalo ang isa, malamang ang natalong nagpakababa ang amang nahabag sa kanya. Gagantihan siya ng mabuti at ang nanalong masama, siya ang bahala sa kanya. Sino ngayon ang kawawa? Ang nagpakababang natalo o ang nagmataas na nagmagaling nanalo siya? Ang nagpakababang natalo, sapagkat ang ama mo ay mapagparaya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, gaano man kalakas ang iyong espiritong sinasabi, kung nasa puso mo'y may galit pa rin at hinanakit na hindi mo maamin, at ang isip mo ay nahihirapan, ikaw rin ang may sala, sapagkat ikaw ang nasasaktan. Ibig sabihin, natupad ang salitang, kung sino nagdadala siyang nabibigatan. Kaya naman, nakita mo yung kapwa mo parang baliwala, nakatawa, nakaganyan, nakaganon, nakaganyan. Ikaw hirap na hirap ang kalooban. Sabi mo, ang walang hiyang ito, nakakatawa pa. Sino talo? Ikaw, na nagsabing walang hiyang kapwa mo, ngunit masaya siya. Ngunit ikaw nagngingit-ngit ka, kaya ikaw ang may dala. Maging matalino kayo, mga minamahal ko. Maging matalino kayo. Kung tunay kayong matalino, masusurin yung tinuran ko. Maliwanag ang katotohanan. Ang nahihirapan ng kalooban, siyang may daladala. Ang nahihirapan ng pag-iisip, siyang may daladala. Kaya't kung wala kang dinadala, patag ang sarili mo. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Aminin ang pinakamalaga. Pag-amin lamang. Kapag naamin mo na totoo ang winika ko, magaganap ang kaligayahan sa puso. Sapagkat bilang pagkatao, hindi may sisiwalat ng maliwanag ang nais kong ipaabot sa inyo, mga anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang gusto mo, maging malapit sa iyo ang kapatid mo. Ayaw mo namang maging malapit sa kanya, lagi kang galit. Ang gusto mo, maging malapit ang kaibigan mo. Ayaw mo naman lumapit sa kanya, lagi kang galit. Ang gusto mo, lumapit sa iyo ang asawa mo. Ayaw mo naman siyang pakinggan, ayaw mo siyang mahalin, ayaw mo siyang mahalin. Nang totoo, naghahanap ka nang di mo dapat makita sapagkat hindi mo ginagawa. Nagtatanong ka, bakit hindi makapagdaing sa iyo ang mga anak mo? Paano dadaing sa iyo? Ang takot nila, hindi mo nalalaman. Makiisa ka sa mga anak mo, gawin mo silang kaibigan, gawin mo silang kalaro, at makikisa sila sa iyo, tulad ng laruan mo, magkasundo kayo. Sapagkat habang ginagamit mo ang laruan mo, masaya kang nilalaro mo. Gawin mo silang laruan na nagpapasaya sa iyo, nagpapaligaya sa iyo. Hindi yaong nagagalit ka sa kanila na hindi nila alam. Sapagkat kung sasabihin mo'y pagalit, pasigaw, hindi mahinahon, hindi banayad, na may lambing at pagmamahal. Nasa tao lamang yan, mga mahal ko. Kahit lumaki kang kulang sa pagmamahal ng magulang mo, kung may isip ka, hindi mo tutularan niya. Kung nangangarap kang mabuting pamilya, gagawin mo ang mabuting hindi mo nakita. Kung nangangarap kang mabuting ama, mabuting ina, ang hindi ginawa ng magulang mo, gawin mo sa mga anak mo. Kung nangangarap kang mabuting kapatid, ang hindi mo nakita sa kapatid mo, gawin mo sa kapatid mo.
upang baka mapahiya sa iyo ang kapatid mo, gayahin ang magandang ginagawa mo. Ang kailangan lamang sa mundo niyo tao, magkaisa kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Paano lalapit sa iyo ang kapwa mo? Kung alam niyang mataas ka, makalalapit ba sa iyo? Nahihiya siya, natatakot siya. Magkasama, may galit pa. Sapagkat ang galit niya, ba't masama ugali mo? Ang hiya niya, mataas ka, matalino ka, mayaman ka. Bakit hindi mo ibaba para maabot ka? Gusto mo palang naabot ka ng kapwa mo, ibaba mo sarili mo. Ngunit ang tao, gusto'y maabot ng kapwa niya, ang sarili niya ay pinatataas niya. Huwag mong tingnang mataas ang sarili mo para magpakababa kasama mo. Ngunit, kung lahat ay alam mo at sinasabi mo sa sarili mong daig mo sila, kaya mo yan, hindi nila kaya, mapalad ka. Ngunit, masasabi ka bang mapalad ng ama, mataas ka? Hindi. Ang tawag sa iyo'y palalong anak niya, mayabang na tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan. Bakit hindi makasunod sa banal na aral ang tao? Sapagkat ayaw nilang magpakabanal. Ngunit kung gusto mo bang magpakabanal, hindi mo ba gugustuhin ang banal na aral? Bakit hindi makasunod ang tao sa kabanalan? Sapagkat ang gusto'y sanlibutan. Hindi ka ba makasusunod sa kabanalan ng ama mo kung ayaw mo na ng sanlibutan? Tao, mahal ko kayo. Ang totoo noon, kaya hindi magkapanagpo ang tao. May sari-sariling gusto, magkakaiba ng layunin at kagustuhan. Subalit kung magkakaisa lamang, magpapanagpot, maglalapat, magtatama, kapwa sila magkakaisa. Sapagkat ang damdamin ng amang nangahaghari at ang isip nila ay pinagharian na lubos. Hindi naman porket nakisama ka sa kapwa mo'y inagaw ang talino mo, ang diploma mo, ang karangyaan mo, ang katalinuhan mo na yan ay hindi niya mananakaw, ang kayamanan mo hindi niya kukunin. Subalit, ang katawan mo lamang, ang sarili mo lamang, ang ibinigay mo sa kanya para maabot ka niya. Bakit hindi ito magawa? Nang dahil sa kataasan. Mga mahal, kahit siyang dako makaabot, makarating ang aking tinuran, hindi ko ito tatalikuran. Sapagkat itong matuwid at marapat. Kaya't ang nasa katotohanan, tatanggap na ganap. Kay sarap ang lahat ng kapwa mo'y magkaisa't nagmamahalan kayo. Ngunit paano mo mamahalin ang kapwa mo kung wala kang ang pagmamahal sa kanya? At paano mo maunawaan kung hindi mo nga siya gustong unawain dahil wala kang relasyon sa kanya? O kung may relasyon ka man, asawa mo, kapatid mo, anak mo, ang kataasan ng nasa iyo, ayaw mong bumaba. Ibaba mo muna sa ama mo. At ang pagpapakababa mong ito, gagawin niyang marapat. Nakalugod-lugod ka sa kanyang pananaw, masasayahan ka, maliligayahan ka, makukontento ka, bubuti ka, gaganda't iinam ang pananaw mo sa mundo. Pagpalain kayo. Nekarameneyahan o dakilang aking ama, yamang nabigkas mo't naisiwalat ng marapat, tanging ikaw ang magbadya sa kanilang lahat. Kung sino nga ang tuwirang sa'yo'y lalo mo pang pagtibayin, at ang di pa makaunawa, iyong kahabagang magkaroon ng unawa. Sa gayon, mapapatutuhanan sa madlang iyong wika, tunay na banal at matwid, hindi tulad ng katwiran ng taong iyong anak, na tinatawag na mahal, subalit hindi ka maramdaman. Nekarameneyahanang
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, at tsakaramahanin, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Doon matutulad kayo sa babae na 12 taong nagbata, subalit nang nakalaya, gininhawahan ang pakiramdam, guminhawa ang pakiramdam, naging masaya ang kalooban, naging mapayapa sa kanyang kagalingan, sapagkat ang kanyang karumihan ay nalinisan, yaw ng kanyang pagdurugong, walang makagaling na sino man. Matutulad kayo sa patay na nabuhay, na ang liwanag ay masisilayan. Pagpalain kayo. Kung literal niyong babasahin ang kasaysayan sa banal na aklat, hindi niyo ganang mawawawaan. Kaya't kung nawawaan ninyo ang aking pahayag, kayo'y nakatanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kay sarap, ikaw Juan, Pedro at Juana, Petra at kung sino, nakalaya ngayong oras na ito. Nagluwag ang dibdib mo, naginhawa ng puso mo, ang isip mo'y nagliwanag, nakaunawang totoo, at naging maliwalas. Narumihan mong isip ay nawalan at nahugasan na linisan, narumihan mo't naputik ang damdamin ay nagbago na, kaya naging malinis ka sa pananaw ng Ama, kaya magbunyik at magalak, purihin mo ang Ama, pasalamatan mo siya, pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tulog na po yata kayo. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Nakatulog po ba kayo sa haba? Mahaba po ba? Naku po, tingin niyo po sa Ama na maunawaan yung lahat. Sapagkat kung ako po magalit at matuwa kayo sa akin, kahit pagsasampalin mo ako dito, hindi ko na kayang ibalik yaon. Maliban, parinig niya sa akin mamaya, at namnamin ko naman para may sabuhay ko sa sarili ko. Yan po ang aking ginagawa. Ang mga mensahe, pinagsusumikapan kong maisabuhay sa sarili ko. Bagamat napakahirap po. Tunay na mahirap pong sundin. Ngunit alam niyo po ba, kaya lang nakakayanan? Dahil sa Diyos, Espiritu. Mga lagad, mahirap bang sundin? Para po yata mahirap nga. Mga lagad, mahirap bang sundin? Nako, talagang mahirap ano? Mga Cubs, mahirap po bang sundin? Mga choir, mahirap bang sundin? Kabilis nilang sumagot Para, Titi, mahirap bang sundin? Aba, nag-iisa. Mga pasyente, mahirap po bang sundin? Mga tagasunod, mahirap bang gawin? Talaga po, napakasarap. Totoong-totoo po. Kaya, nakauwi man kami ng gabi kahapon, paputol-putol ang kwento, no? Sapagkat tinaagaw po ako. Dahil hindi ko po kayang magpaliwanag, maghayag ng maliwanag. Nakauwi po kami mag-alas 12, pero masaya. At salamat, purihin ang Ama. Aminin ko po sa inyo dahil siyempre ngayon palang makikisama ang anak ko doon. Naalala ko rin siya. Kaya sinabi ko sa Ama, Ama, pariyapain mo ang isip ko, pahimbingin mo ang tulog ko, purihin ang Ama, nahimbing po ang tulog ko, pagkagising ko mag-aalas 6, ayun po, ginamit na po ang aking isip, ginamit na ang aking kamay, ang mata, kahit ang bibigay hindi. Ayan, kaya naman po, pagkatapos na kong ginamit, saglit naman sa isang anak. At pagkatapos po may tumawag, nako, kasarap ang buhin ng tinawag. Buhay po ba ang Diyos?
Maghintay ka lamang. Lagi niyo pong tatandaan yan, maghintay ka lamang. Huwag niyong pabigatin ang magaan niyong dinadala, huwag niyong pahirapin ang inyong pinakikibakahan. Sapagkat sa buhay ng tao, tanging Diyos Ama ang kaliwalasan, kapanatagan, kagaanan, liwanag, at buhay. Buhay po ba ang Diyos? Huwag niyong papatulan ng kapwa niyo. Halimbawa, may nalaman kayo, huwag niyo pong dibdibin. Halimbawa, nalaman mo, yung kaklase mo, maganda na buhay, ikaw hindi pa. Huwag mong dibdibin. Anong sasabihin mo? Nagtitiwala ako sa Diyos. Habang may buhay, habang may bukas, maaring baguhin ang takbo ng aking buhay. Ay, huwag naman po ninyong ipagkasala, no? At huwag naman din po ninyong isipin na mayabang muli ako. Ito po dinadatal muli. Masasabi ko po ba sa bibig yung wala dito? Ayan. Nung bago po kaming mag-asawa, nangungupahan lang po kami sa isang maliit na kwarto. At nung magka-anak, sabi ko, gusto ko maluwas dito yung anak natin kasi kahirap na yun ka naman linggo, tamos siya pupuntahan para pong laruan yung apo ko, anak ko, hihiramin sa Batangas, hihiramin dito dahil mga mag-aalaga. Umiyak ako. Sabi ko, mangupahan na lang tayo na pwede natin siyang kunin at kung sino yung nagmamahal sa atin na tayo'y sasamahan nila. Ayun po, kumuha naman kami sa Ngunit, nag-uusap kaming dalawa na mag-asawa. Minsan nagtatawanan kami dahil sabi ko, kahit kubo lang magpatayo na tayo. Kubo lang paano kakasya yung rep mo? Paano kakasya yung kama mo? Siyempre, nagpundan po kayo ng unting-unting mag-asawa, no? Sige ka ako. Mag-ipon muna tayo. Ni sa pangarap, hindi ko inisip na makabili ako kahit na tricycle. Dahil unahin mo pa ba yung tricycle, Unahin mo pa ba yung sasakyan kesa sa yung iyan. At pinagsamahan po namin yung aming pagdamay sa isa't isa. Pares kayong naghanap buhay. Sa madaling salita po, hindi ako nangarap magkaroon ng sasakyan. Ngunit salamat sa Panginoon. Anak ko na po, yung si Joy ko, nang magkaroon ako ng second hand na kotse. Na hindi ko naman pinangarap yon. Ba't binigyan ako ng Diyos? Kapag gusto ng Panginoon, may pamamaraan siya. Kapag gusto ng Diyos, may bibigay siya. Na kaya niyang ibigay na magaan na hindi mo nalalaman. Hanggang sa nakatikim pa ng ilan, nung gusto rin niyang manarin uli, magtiis ka muli. Kung didibdibin niyo po yun, paano ka makakapaglingkod? Alam niyo po, mga alagad, hindi dibdiban ang buhay. Hinay-hinay lang. Take it easy, sabi ni Ma'am Beth. Tama. Always take it easy. Sapagkat, kapag ginawa mong dibdiban, talo ka. Kung hindi ka patay, luka-luka ka. Bye-bye. Sabi mo, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Basta ako po, ang paniniwala ko ito. Gumawa ka ng mabuti, gagantihan ka ng mabuti. Maghintay ka, may bukas pa. Habang may buhay, may pag-asa. Yun ang natutunan ko sa Diyos. Kaya yun ang sinasabuhay ko. Anong silbi po nang natutunan nyo ang Diyos? Hindi nyo pala sinasabuhay ang salita niya. Basa ka ng basa ng Biblia, di ka pala natututo. Natuto ka naman, ayaw mo namang isabuhay. Tapay, anong tawag sa'yo? Loka-loka. Magandang maga po. Magagalit po kayo. Ano po tatawag doon?
Ano po itatawag doon sa nag-aaral ng kabutihan, hindi nagsasabuhay? Ano po itatawag? Mabuti? Hindi ko po masabing mabuti dahil hindi sinasabuhay eh. Pero kung sinasabuhay, tunay na mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po magagalit sa iyo yung kapwa mo eh. Ang tingin sa iyo, nagmamagaling, nagmamarunong, nagbabanal-banalan. Ano naman, kung sabihan kang nagmamarunong, nagmamagaling, nagbabanal-banalan. Bastang mahalaga, ginagawa mo yung tama at alam mong tama ang ginagawa mo dahil sa Diyos na sinusundan mo at di ka nanlalamang ng kapwa mo at hindi ka nananakit ng kapwa mo. Kung nasaktan sila sa sinasabi mo, sa kanila na ang sarili nila. Pero sarili mo, huwag mo saktan dahil ang Diyos mo natutuwa habang pinagsisigawan mo ang kabutihan niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Galit ba kayo? Tuwa ba kayo? Tuwang-tuwa ba? Nako, dapat lang. Kasi kapag nagalit kayo, talo kayo. Pag nalungkot kayo, talo kayo. Pag ako'y nagalit, talo ako. Pag ako'y natuwa, panalo ako. Pag nagalit ako, nalungkot ako, talong-talo ako. Paano pa po ako makalalaban? Paano ko pa kayo paglilingkuran kung nalulungkot ako at nagagalit ako? Sino na ang kasama ko? Sinungaling ako pag nagpapasaya ako sa inyo, ako'y hindi nasasayahan. Sinungaling ako pag sinasabi kong magpakabuti kayo, ako'y kaysama ko. Aba, hindi pa po ako namamatay, sinusunog na ako sa impyerno sa kasinungalingan ko. Kaya, sinong dinaya ko? Katulad ditong kending ito, mandaraya, walang laman ng loob. Alam kong may to the max pa naman magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Ama? Dakila nga po ba siya? Napakabuti ng Ama. Kahapon po, hindi po mapigilan bilang tao ang maluha. Talaga pong tinakpan ko ang aking mata dahil ayokong makita ng mga tao, parang nagdadrama ako. Bakit po? Si Berhel po ang tagakuhan ng mga nag-aalay ng kalis. Siya po lahat. Ngayon po, ang nakita ko pong nakahilera, yung cancer survive po. Yung pong na-stroke. At ang pangatlo'y, yung nakatungkod na dati na hindi makalakad. Tapos ang dala-dala niya
Kung madadapa siya, itutumba. Subalit, sabi ko sa Ama, Ama, napakabuti mo. Kung papaano dala-dala niya ang simbolo ng dugo ni Kristo. Hugasan mo ang buo niyang pagkatao. Ang kanyang buto ay patibayin mo, manuot hanggang kaloob-looban ng mga utak niya. At linisang ganap at makasadsyad siya sa dambana. Hanggang makabalik siyang matatag, matibay ang kanyang mga paa. Purihin ang Ama. Naisadsyad niya, nakalakad siya, nakahakbang siya, naibalik niya ang kanyang katawan. Yan po ang tapang na binigay sa mga naghahanap sa Kanya. Masusumpungan po ang tapang na yaon, mararamdaman po ang katatagang yaon at palalakasin po ang mahina. Na samantalang kayo ang saksi, hindi siya makalakad ng walang tungkod at napakahina, hinay-hinay. Subalit sa kalooban ng Ama, eto po siya. Nagsusumakit, nagsusumikap. Kaya ang tanong ko nga sa kanina, hindi ba lumakas ang iyong mga litid, ang iyong mga paa? Opo. Nawala ba ang mga nararamdaman mo? Opo. Purihin mo ka ako ang Ama. Kaya mga mahal ko, yan po ang dahilan kung bakit nagtitibay bilang isang apo kunching. Yan po ang dahilan kung bakit patuloy na lumalaban at patuloy na nagpapaganap na magpagamit. Sapagkat kailangan po natin yan. Kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay. Kailangan po natin siya sa buhay natin. Napakarami pong mga pinagdaraanan. Kung nababatid nyo lamang ang pinakikibakahan. Minsan di mo kasalanan dahil sa pagdamay mo at pagtulong, ikaw ang mahihirapan. Ngunit sabi nga, paano naganap ang tumubos ka kung hindi ka nahirapan? Paano natubos ang nag-akay ka kung wala kang dinala? Paano natubos ang humango ka kung di ka naputi ka? Para lumusong ka sa putik at hatakin mo siya. Ngunit parehas kayong maghuhugas dahil may tagapaglinis sa inyong dalawa. Sino? Ang kinilala nyo kapwa nang tumanggap kayo. Ang kinilala nyo kapwa nang tinanggap nyo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal ko, pagpaumanhin nyo, kapatid na Eva, kapatid na Lenny, kapatid na Pat, kapatid na LP, kung kayo po ay nagte-text sa akin, kapatid na baby, na hindi ko po nasasagot, na hindi ko na po sinasabi sa inyo mga pinagdanang kong ilang araw, na nahulagpusan, napakibakahan, napagtagumpayan, na may galak, sapagkat, sabi nga po, kahit naman i-share mo ng i-share, yung iba, ayaw ko kasing nakikinig yung mga demonyo eh. Kaya, ang gusto ko ang Ama na lang nakikinig eh. Tama po ba? Ay hindi ko na sinishare. Sapagkat, wala namang gustong gawin yung mga yan, kundi mamerhisyo. Pero ang Ama, walang gustong gawin sa'yo, kundi pabutihin ka. Pagandahin ang buhay mo, ayusin ang buhay mo, pagalakin ka, at mabigyan niyang kasiyahan. Buhay ba ang Ama? Kaya, siya ang tanggapin nyo, siya ang kilalanin nyo, siya ang pangunahin nyo, mapakabuti niya, at napaka makapangyarihan siya. Buhay ba ang Diyos? Aba, sumibol.
Ako po ang pananaw ko dito at pagtitiwala ko at pananalig ko kasaganaan at kalusugan Kung tatanggapin nyo mga mabulol pa siya po kung ka. Mga ghahari sa inyo ang kagalakan sapagkat ang amay kasaganaan at kalusugan. Tama po ba? Kaya sa mga anghel ko, maraming salamat sa inyo. Nasaan po ba yung mga anghel mo? Ewan ko pa sa inyo. Baka naandyan sa tabi. Salamat sa inyo, mga minamahal ko, na hindi naghahanap ng ganting kapalit sa kabila man ng wala ako may gaganti sa inyo. Wala talaga. Ang Diyos lang ang gaganti. Talaga namang wala. Pero ako'y nagtitiwala sa Diyos na balang araw, ganito na lang ba ang buhay? Kawawa naman ako kung puro ganito. Siguro naman di pa yung tulutan ng amang hanggang mamatay ako'y ganito na lang ako. Kung hindi man ako humihingi at hindi naman ako talaga humihingi, siguro naman babaguhin naman takbo ng mga anak ko. Takbo ng buhay nila. Sa kanila na lang ako. Sila na lang. Ang sabi ko nga ako'y eto. Nakapagpaaral ka na ng anak mo. Nakapagpatapos. At ang anak mo naman ay nagpamilya na. Tumigil ka na. Umayapo ka na. Yun namang anak mo magpapaaral at magpapaaral. Pag tumigil ka na. Pag hindi po, hanggang kaapu-apuhan nagtatrabaho ka, hindi ka na mapapahinga. Ano po? Bigyan ng katwiran na mabuti at bigyan kahalagahan ng sarili. Hindi yung, paano ka, may nakausap nga ako paano ka kung titigil paano ka mga apo ko? Paano ka ako kung mamatay ka? Paano mga apo mo? Namamatay ang tao. Di ko po alam. Di simulan mo na. Paano mo pa malala sa pangsarap kung patay ka na? Baba, kung bay apo mo, sasabihin, Lola, kain ka na. Ito ubas, Hindi po. Kaya, kailangan, bigyan nyo ng pansin ng Diyos, bigyan nyo ng panahon ng Diyos, bigyan nyo ng oras ang Diyos, at bibigay niya sa inyo ang oras niya. Buhay ba, Ama? Opo, maaaring ang sabihin nyo, siya po kunching nasasabi mo yan, paano? Paano kang hindi maghahanap buhay? Paano po kay mga anak ko? Paano po kay mga apo ko? Paano po? Puro, paano? Ang tanong nga, ba't hindi mo nga sila itama? At simulan mo na. Pag namatay sila, doon pa lang ba sila magsisimula? Di ikaw ang gumawang kalampahan sa kanila. At nung hindi pa ito marunong namatay ka, kakapa sila. Kung ngayon pa lang malakas kay turuan mo na at natuto na, pag namatay kay masaya sila. Hindi yung kakapa. Walang alam. Buhay ba, Ama? Tama po ba? Kaya, gaano mo man kamahal ang anak mo, turuan mong maglinis, turuan mong maglaba, turuan mong mamalansya, gaano ka man kayaman, dahil di mo hawak ang buhay. May kakilala nga ako, ubod ng yaman nang maghirap nakaw, talagang hikahos ang buhay. Ang mga anak, nang hihingi, totoo po yan. Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. Subalit may kakilala nga ako, napakahirap ng buhay nila. Nang napaganda ng buhay ng amang mga anak niya, naku, kasarap ng buhay ng mahirap na buhay. Ano? Ganyan lang po ang buhay. Sabi nga'y parang panahon, palit-palit lang. Mahihirapan po kasi anak ko, hindi ko mapaglaba Nahihirapan po kasi anak ko, hindi ko mapagluto Nahihirapan ko po kasi, na-stroke. Sino ngayon ang magluluto sa anak mo, na-stroke ka? Kaya nang nahihirapan ng anak mo, minumura ka. Kung hindi ba naman, dapat nung malakas kay tinuruan mo na. Tama ba? Tingnan nyo yung ibang magulang, minumura ng anak. Kasi hindi sanay. Kasi, eto ulam anak. Eto. Nga, subo. Eto damit anak. Na-stroke.
Sabi nung na-stroke, walang yaka, kasalanan mo yan, hindi mo tinuro sa anak mo, tapos mumurahin mo. Buhay ba nga ma? Mga kapatid, totoo po yan. Huwag mo lamang biglain. Ang mahirap naman gusto mo nagtatrabaho na dakdak ka pa ng dakdak, ngawa ka pa ng ngawa, kulang at kulang, mali pa rin at mali, di talagang iwanan ka ng anak mo. Tapos sabihin, perfect. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kung hindi ako nagkaganito, baka ako rin isa sa minumura ng mga anak ko. Bakit po? Hindi nila magawa yung gusto ko, kaya nagagalit ako. Kaya naman galit na galit din sila, hindi sila nagsasabi sa akin. Kanino nagsasabi? Sa lola nila. Ano sabi? Mama ka! Wag naman gumawa kami. Mali naman. Mali. Diyos ko, buhay yan. Talagang pag nasa pagkatao ka, masama ugali mo. Kaya, alam nyo po, para hindi kayo maging masama, kalimutan nyo pagkatao nyo. Tanggapin nyo ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Nako. Sinanay mo sila. Masarap na pagkain. Kain. Pinipilit mo pa. Hotdog, ham, babalatan mo pa ng, ano ba yun? Alimango. Ano ba yun? Sugpo. Nung wala ka ng pambili, di ka pa kakain. Kainin mo. Sana sinanay mo kumain ng gulay noon. Ngayon hindi makakain, hirap na hirap, galit na galit ka. Sino may kasalanan? Hindi po ako nagbibiro. Totoo po lahat yan. Mali ba yun? Tama ba? Dapat lang. Kaya, pumunta ka sa matatag at matibay. Yung mga mahihirap. Sige. Pumunta kayo sa matatag. Yung mga nagbubukid na nagsusuyon, nagkaganito. Kaya pumunta ka sa lampa-lampa. Yung lumaki sa yaya, lumaki sa tulong, lumaki sa ganon, lumaki sa ganyan, ganon. Pag nawala yung ina at ama, patay kang bata ka, hindi alam ang gagawin. Yaya! Nawala ng pambayad ng yaya. Kaya, yung nawala ng sandigan, hindi nakilalang tunay na sandigan, sabi niya, wala nang silbi buhay ko! Papakamatay na ako. Ano ngayon? Sabi ng ama. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga kapatid, para po yatang nagising na kayo ngayon. Para kanina po tulog kayo Kaya yan si Berhen, hanga ako sa bata na yan. Nako, alam niyo po ang mga inahangaan ko ngayong panahon na ito. Nung hindi po ako ganito, ang inahangaan ko yung mga yumayaman, nanganganga po ako. Totoo po yan. Atas ko po kamay ko. Kaswerte naman ako noon. Mayaman na. Mababait pa. Kala ko nga, totoong mababait. Yung pala hindi mababait. Bakit at tao lang? Buhay ba ka ba? Mga mahal. Ngayon po, ang hinahangaan ko, yan. Yung mga lagad na yan kahit walang pera naka-lipstick pa. Tsaka, ano po hinahangaan ko? Yan. Yung kahit walang pera nakakatawa. Alin pa po hinahangaan ko? Ano hinahangaan ko? Hindi yung nakasibangon. Yung laging nakatawa. Ano pa po hinahangaan ko? Yung kahit na, si Arlen. Hindi ko yan nahangaan.
Hindi, joke lang, Arlen. Hinahangaan ko na po ngayon si Arlen kasi sinuko niya na yung sarili niya eh. Dati po parang may ilaw, mayroong maligat, may malambot. Ano po yung may ilaw, maligat at malambot? Kapag po nasa tamang siya, maliwanag yung isip niya, nilingkod ako ng mata. Matindi ang aking espiritu. Pag pumasok ang pagkatao, medyo na hilaw. Hilaw. Kala ko may tutubig hinahanap. Nung lumambot, hoy, hindi si Arlene, ikaw no? Buhay ba nga ba? Buhay ba nga ba? Buhay ba nga ba? Mga mahal, nagising ka rin. Abay, habag na ako sa alagad ko, aba. Alam niyo po, talagang kahanga-hanga. Biro mo, kapag yung alagad mo, nakikita mo, tahimik lang siya. Yung umiyak. Pero madami siyang dinadala. Hindi niya alam, nakikiyasa ako sa kanya, hindi lang ako kumikibo. Dahil wala akong ibibigay. Kaya kinakaisa ko na lang siya sa panalangin. Tsaka hindi ko siya kinakausap. Ako po ganon. Hindi ko po galing niya kausapin. Wala naman akong bibigay sa'yo, kakausapin kita. Baka mag-iyakan lang tayo. Di po ba? Gusto ko may ginagawa ako bago ko siya kausapin. Kinakausap ko, wala naman akong binibigay. Ano silbi ng kausap ko kung hindi po maliwanag ang isip niya, di ako tinanggap. Nagalit pa siya sa akin. Sabihin pa, galing mo magsalita po. Ikaw, nasasabi mo yan kasi nakakaraos kay ako. Kung sabihin niya, ako. Tinigawan pa ako. Nakakahiya sa Diyos. Ayan. Bumaba na liwanag. Buhay ba nga, ma? Alam niyo po, hindi niyo lang alam ang mga dinaranas. Yan po si Chris. Kadalas kong pagalitan yan. Opo, totoo yan. Ngunit sabi nga, yung galit na may pagmamahal. Baka naman kunwari lang mahal mo, kaya galit kang galit dahil talagang kumukulo dugo mo sa kanya, hindi po tama yun. Bakit po? Sa kabila nung sasabihin mo sa kanya, pwede ko ba i-share? Go ba o hindi? Go! Bunso po yan. Ba't ko laging pinagagalitan? Sabi mo, go. Galit po ako sa magulang yan Pero yung galit ko, hindi galit na kasi bunso siya Pero, sa kanya lahat dinadaing. Bakit hindi sila sa Diyos dumaing? At ba't di nila tulungan yung anak nilang manampalataya? Huwag kang iyak. Kaya kapag nakikita ko po siyang malungkot, tumigil ka nga. Para hindi po ako matangay. Kasi po pag natangay ako sa kanya, baka pauwiin ko na siya. Magsama-sama na kayo. Magsama-sama na kayo. Yan po, hindi ninyo na. Minsan nire-reverse psychology mo. Kunwari galit ka pero hindi. Para kung magalit siya, matauhan siya. Baka magising sa galit mo. Tama po ba? Ganyan ang Diyos. Ginagalit ang tao para magising, baka magising. Ngunit marami pa rin tulog. Kahit galit na siya. Bakit ganon? Bakit po ganon? Tumatawag kayo ng Diyos. Diyos ko at Panginoon ko. Galit na siya sa ugali niyo. Ayaw pa rin magbago. Yung po ba yung tumatawag sa Kanya? Dapat hindi ganon. Kung kinikilala niyo po ang Panginoon at tinatanggap niyo po siya, huwag niyo siyang gagalitin. Huwag niyo siyang susubukan. Huwag niyo siyang hahamunin.
Sapagkat hindi siya nagpapahamon, hindi siya nagpapagalit, at hindi siya dapat subukan. Ikaw na anak niya, ang dapat sa kanya ay magpakababa. Mga kapatid, ba't ba tinahawakan ko kayo? Wala pong nagbilang niyan, ha? Nakita nyo naman. Ngayon ko lang tiningnan. Ganyan lang ng ganyan. Oh, kamalaglag. Aka na. Salamat sa Ama. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isa ang kulay orange. 11 ang kulay liwanag ng kalusugan. At nandoon ang ibabaw, kulay na tagumpay. Nandyan sa gilid ang liwanag. Nananalig po ako. Magtiwala lang kayo. Nahirapan na ba kayo sa buhay? Ako rin. Manalig po tayo. May Diyos na magbibigay ng kalusugan ng ating kasaganaan at upang bigyan niya tayo ng tagumpay. Magliwanag lamang ang inyong pananampalataya. Sapagkat sabi niya, sa 12 lipi ni Abraham, kailan may di siya magpapabaya. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Magaling na po kayo? Eh dapat lang po, may gumaling na sa inyo. O, kumusta na yung anak mo? Medyo okay na. I-okay mo na lahat, huwag nang medyo. Buhay ba ang Ama, mga kapatid? Naiyak nga po ako doon sa apo ko kanina eh. Pero pinagtawanan ko po siya. Kasi po yung bahay nila ng biyanan ng anak ko, may sibit. Nakubo yan. At pawid ang bubong nung nakasipi na yon. Sabi ng apo ko, nasa baba yung daddy niya. Sa daddy mo. Naliligo siguro mama kasi hatid niya ako eh. Sabi niya, aaral na ako eh. Ay, papasok na ako. Mama, sira ang bahay namin eh. Oh, tingnan mo ikaw, tumutulog. Sabi ko, eh ba't kasi dyan kayo natutulog? De doon kayo sa may aircon, doon sa kwarto doon. Eh kasi sabi ni daddy eh, dito daw, bayaan mo ako. Pag kumilos ang Diyos, babaguhin niya yung bahay niyo. Eh pagagawa yan ni daddy. Sabi niya, hindi, ang Diyos kako. Sapagat ang Diyos naman eh, may nagagawa sa buhay natin eh. Sa murang edad ng apo ko, sa murang isip niya, may nakakaaliw sa sinasabi, may nakakaiyak, nakakalungkot. Subalit alam niyo po ba, yun nga sinasabing, yung lungkot tukso, yung galit tukso, ngunit yung tuwa sa Diyos. Di ang pinangingibabaw ko po, yung kadaldalan niya na nakapagpapatawa sa akin, hindi yung habag na may butas daw ang kanilang bubong. Sabi ko, eh di doon kayo sa may sala, walang butas doon. At doon kayo doon sa isang kwarto, walang butas doon. Bakit kaya yung iba, hindi naman butas yung bubong eh, yung isip ay butas? Buhay ba ang Ama? Ano po? Eh, maganda nga ang bubong mo. Kung butas-butas naman yung isip mo, tumatapon pa rin yung magandang isip. Walang magandang nabubuo. Ano silbi nung nakasilong ka sa magandang tahanan? Wala ka namang matinong pag-iisip sa Diyos mo. Ade, doon ako sa barong-barong na walang butas ang pag-iisip ko, na maliwanag lahat para sa Diyos ko. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Kaya,
Sabi ko sa kanya, kaya ikaw mag-aral kang mabuti para pag nakatapos ka, magagawa mo ito, ano? Ay, katagal pa. Diyos ko! Di natawa po ako. Isipin mo, marunong sumagot ang bata? Ay, katagal pa. Oo nga naman, ano? Ilang taon pa lang siya ngayon. Kaya sabi ko, naku po, matutulog na lang ako kako. Hindi ka ba kako maliligo pa? Eh, mamaya pa po, si daddy magpapaligo sa akin. O sige po. Ano na naman yun? Kumislot na naman sa akin lungkot. Bakit? Yung anak ko, magpapaligo sa kanya, lalaki siya. Dahil nagbibigay sila mag-asawa, kailangan maghanap buhay. Eh pero ako, dapat paliliguan ko yung apo ko. Yahatid. Dahil nung panahon na nagpapaaral ako, na naghahanap buhay kaming mag-asawa, ang hindi ako tagahatid at pag-araga sa mga anak ko. Ngayon, hindi ko maganti sa mga anak ko at apo ko yun. Dahil may obligasyon ako. Ngunit, ang sabi ko sa ama, siyang umaliw sa akin. Kaya po, may bukas pa sa ating buhay. Manalig ka lang sa mahal. Siya'y nakikinig, handa niyang ibigay ang mabuti sa iyong buhay na anak niya. Huwag mawalan ng pag-asa tuwing ay gawin mo. Maging masaya, isipin mo. Sa tuwing ay nasa tabi mo siya. Ika'y mahal niya. Mahal niya ang kapwa mo. Ang lahat ay minamahal niya bilang ama. Halina, magkaisa tuwirang ama ay damhin at manahan tuwina. Pagmamahal na tapat niya, walang magpupuri, walang magbibigay dangal, walang magpapasalamat sa kanyang ganap. Kung lahat ng kanyang anak na'y di maging matapat at sa kanya'y lilimot, walang makikilaban sa kanyang kabutihang taglay. Kaya isa ka ba sa napili niya? Magpalakas ka't magkising ng kapwa mo. Ang puso niya'y aliwin mo, tuwirang gawin ang sama upang malugod siya. Magkaisa kayo't pina. Walang malas na tao, walang sinumpang tao, kundi ang tao ang namamalas sa maling gawa niya. Sinusumpa niyang kapwa niya kung di kilala ang ama niya na bumuhay sa kanila upang gawing mabuti sila. Halina, o mga mahal, maglilay at magbulay. Yamang mayroong sisidlang
akong hawak at ito'y mayroong laman na aking tinira upang gawin kong sambitin ang katagan na ito sa inyo. Huwag niyong aalisin, huwag niyong uubusin ang laman na mabuti sa inyong kaisipan upang Ama ang manahan at sa tuwina siyang maghari sa kalooban bilang kayo'y mga anak niya upang bawat araw kayo'y makalaban. Namnamin niyo ang buhay mula sa Kanya. Huwag kayong mag-isip ng hindi tama at di marapat, huwag madaig ang sa Kanya aliwanag. Mga mahal ko, mahirap gawin ang magpakabuti. Mahirap ang magbago. Mahirap magpakatatag. Mahirap magpakatotoo. Mahirap maging tapat. Tunay na mahirap. Lalo na't ika'y naghihirap sa buhay. May nararamdaman sa katawan. May dinadala kang problema. Tunay na mahirap. Ngunit huwag mong ilagak sa iyong isip ang mahirap. Pakawalan mo sa isip mo ang mahirap. At pagagaanin ng Ama sa isip mo ang lahat. Huwag mong pahirapan ang iyong loob sapagkat hindi mo kakayanin ang lahat. Subalit mayroon kang Amang magpapagaan sa iyong kalooban. Siyang tanggapin mong ganap. Doon sa hindi mo namamalaya. Ang bawat araw mo'y pakinabang. Sa bawat araw mo'y kasiyahan. Ang segundo ng buhay mo'y may katawa-tawa magaganap sa iyong buhay. Sapagkat ang magagawa ng Ama mo ay hindi mo magagawa. Yaong hiwag at mahimala niyang gawa. Ang kaya mo'y higit niyang kaya. Ngunit ang hindi niya kinakaya at hindi niya gusto ay ang kasalanan. Kaya't umiwas ka't lumayo nang malugot siya sa iyo. Kalugdan kayo. Kahabagan kayo. Kawan kayo. Pakinggan kayo. Sundin kayo. Pagbigyan kayo sa lahat ng marapat at dapat sa inyong buhay. Sapagkat inuna niyo siya. Sumunod kayo. Nakinig kayo sa kanyang mga panukala, sa kanyang mga salita, sa kanyang mabuting balita. Kaya't kayo'y natama, naging mabuti ang inyong buhay. Sa kanya nagmula, hindi sa inyong kapwa. Oo, mga mahal ko, tandaan ninyo, habang may bukas, may pag-asa. Habang may hininga, may buhay ka pa na maaaring lumaban at maaari mong gawin ang magtibay sa iyo pananampalataya. Gawin niyo ito. Apuhapin sa puso niyo. Itala sa isip niyo. Manahang ganap ito. At itong magiging susi ng inyong pagtitibay at katagumpayan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Yamang kayo'y anak na nagkaroon ng liwanag. Ang Ama ang sa inyo'y nasang gawin, natuptin, araw-araw salita niyang banal, ang mangibabaw sa isipan, doon sa inyo ay
Ang kayong lahat ay tuwirang masyahan at magalak. Ano nga bang hindi niya mababago? Kung sa kabila ng mga pinagdaanan, kinilala mo pati tinanggap ay siya pa rin ang pag-asa at ligaya mo bilang tunay na magulang mo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga kapatid, aminin ko po sa inyo, kapag ako'y nasa pagkatao at tatalunin ako ng pagkatao ko, nakikibaka rin po ako. Ngunit hindi ko lamang po pinananaig ang pagkatao sapagkat ako'y nahihirapan din. Dahil kapag nasa pagkatao ka, nalulungkot ka, nag-aalala ka, nababahala ka. Kaya't ang aking paniniklohod sa tuwina, Ama, agawin mo ako sa pagkatao ko, ang Espiritu mo manguna, nagaganap naman po, kaya ako'y nagiging masaya. Pagpalain po tayo na sa mabuting landas ng Ama. May tanong po ba kayo? Pakikinggan mo pa ba yung nagsasabi sa'yo? Salamat. Sabihin mo, kilala na kita, di na kita tatanggapin. Bye-bye, kamo. Tayo na po, pasensya na po kayo. Mayroon po kaming yung pong